Magandang araw sa inyo. Naku, akala natin ay tapos na ang sakit sa ulo. Pero mukhang mas lalong magiging magulo ang mga susunod na araw. Mantakin nyo ha, si Chairman Chavez mismo nagpasok kay Johan sa kumpanya para makatrabaho at lantarang ibugaw kay Cassandra. At ang matindi pa dito, lantaran ding aprobadong matanda ko sakali mang ligawan ng binatang si Johan ang ating bida. Kung kayong nasa pwesto ni Delton na lihim na nakikinig sa tabi, hindi pa kayo mangangalit sa selos? Pero teka, hindi lang yan. Mukhang may sarililing multo mula sa France itong si Michelle na pilit niyang itinatago. Ano nga ba ang naging sabit niya doon noon? At bakit ganun na lamang ang takot niya na mabunyag ito? At sa huli mga kaibigan, sa gitna ng pagdadisenyo ng bagong signature piece, literal na nagabot ang braso ni Cassandra at Johan na naging dahilan para sumingit at manulak na itong si Delton. Paano ba naman? May pa-family dinner pa palang nagaganap at kasama na naman si Johan. Ihanda ang inyong mga sarili sa isang tapatan ng dalawang nagniningning na lalaki. Simulan na natin. Napahilot ako sa sentido ko habang nakatitig sa design ko. Kaunti na lang ay matatapos ko na yun. Nakaredy na rin ang mga materyales na gagamitin ko. Mukhang kailangan ko na mag-overtime para mabilis kong matapos ang lahat ng mga kailangan kong gawin. I'm sure next month ay maglalabas din ng ibang kumpanya ng signature piece nila. Hindi pa naman maiwasan minsan na magkaroon ng pagkakapareho ng idea ang mga designers. Napapansin pa naman kahit na maliit lang na detalye basta may pagkakapareho sa kanila. I want my design to be unique. Walang kahit na maliit na detalye ang magiging kapareho ng ibang designers. Nang matapos ko ang design ko ay nagpunta na ng design studio. Tinanong ko kagad ang mga fabric na kailangan ko at ang iba pang mga material. Kompleto naman na ang mga kailangan kong embellishments. Nasaan ang measurements ni Elise? Tanong ko, binigay naman yon kaagad ni Desiree. Sinimulan ko ng sukatin ng mga fabric na kailangan ko. Si Desiree naman ang assistant ko habang ginagawa yon. Iba-ibang mga binibigay kong trabaho sa kanila para mabilis kaming matapos at mailabas din namin ito next month. Nasa kalagitnaan ako ng ginagawa ko nang biglang dumating sila Chairman kasama si Johan. Cassandra, iha, nakangiti niyang bati kaagad sa akin. Napatigil ako sa ginagawa ko para harapin sila. Chairman, ano pong ginagawa niyo dito? Magalang kong tanong. Napatingin naman siya sa ginagawa ko. Ganon din si Johan. Yan na bang ginagawa mong signature piece mo? Napatango ako sa kanya. Nilapitan nilang dalawa ni Johan yon. Talagang magaling ka nga Cassandra. Hindi na ako magtataka kung bakit pinag-aagawan ka ng mga malalaking kumpanya. Talagang minahal mo na ang mga Chavez, no? Sila pa rin kasi ang pinili mo kahit na pinag-aagawan ka na ng ibang kumpanya. Nakangiting saad ni Johan. Wala naman ako nakikitang mali sa sinabi niya. Siguro naman hindi niya iniisip na pinili kong magtrabaho dito dahil kay Garrett. Magaling talaga siya. Kung hindi pa sila naghiwalay ni Garrett, hindi pa lalabas sa mga pakpak niya para makalipad. Napapailing na saad ni Chairman na tila ba nangihinayang sa naging relasyon namin ni Garrett. Kung sakali mang ligawan ko ang dating asawa ng apo mo, Chairman, is that okay with you? Pagbibiro ni Johan, bahagya namang natawa si Chairman. Kilala na kita, Johan. Wala namang problema sa akin yun. Alam ko namang maalagaan mo siya ng maayos kung sakaling magiging kayong dalawa. Sagot ni Chairman. Approve siya kaagad kung sakaling maging kami ni Johan. Napatingin ako sa entrance nang makita ko sa gilid ng mga mata ko nang may pumasok doon. Anong ginagawa niya dito? Dad, masyado ka namang mabilis magtiwala. Ano ba ginagawa niyo dito at ginugulo niyong ginagawa ni Cassandra? Saad ni Delton na kararating pa lang. Narinig niyang sinabi ng daddy niya. Ang lakas naman ng pandinig nito. Hindi ko naman irereto si Cassandra sa mga kung sino-sinong mga lalaki lang, Delton. Pinipili ko naman sila dahil mahalaga sa akin si Cassandra. Tinuring ko na siyang tunay na apo ko. Gusto ko rin namang nasa mabuting mga kamay si Cassandra. Bakit ba nasyado kang kumukontra sa mga sinasabi ko? Bakit hindi mo unahin ang sarili mo? Aba, tumatanda ka na, wala ka pa ring asawa hanggang ngayon.
Kailan mo ba ipapakilala sa akin ng girlfriend mo? Napatingin sa akin si Delton pero mabilis kong iniwas ang paningin ko. Huwag kang masyadong magpahalata dahil alam kong hindi manhid at bobo si chairman. Kaunting galaw lang ay mapapansin niya kagad. Wala pa akong girlfriend. Hindi pa naman matandang nasa mid-30s. Sagot ni Dalton na tila balabag sa loob niyang nasabihin na wala pa siyang girlfriend. Break na ba kayo ng model mong girlfriend? Aba Delton, kailan ka pa ba magseseryoso sa relasyon? Gusto mo bang mamatay muna ako bago ka mag-asawa? Tsk, ani Sherman, saka ako hinarap. Iha, siya nga pala. Iiwan ko si Johan dito para makatrabaho mo. Pareho kayo ng ginagalawang industriya. Wala akong masabi. Paano ko ba hihindian si chairman? Hindi na namin siya kailangan, Dad. Akong makakatrabaho ni Cassandra araw-araw. Sabat ni Delton. Alam ko namang hindi ka nagtatagal na makatrabaho ng isang tao, Delton. Kung tatlo man kayo, mas mabuti para mas mapaganda pang gawa ninyo. Hindi naman kita inaalis na makatrabaho si Cassandra. Pero ito lang ang sasabihin ko. Huwag ka masyadong humarang kay Cassandra at Johan, ha? Mag-focus ka sa sarili mo. Napaigting ang panga ni Delton. Hindi niya magawang magalit sa sarili niyang ama. Chairman, no offend po. I really appreciate your concern about me. Pero wala pa po sa isip ko makipagrelasyon sa ngayon. Focus po muna ako sa karir ko. Magalang kong paliwanag sa kanya. Hindi naman kita pinipress sa iha. Baka sakali lang na magkaroon ng feelings ang mga puso niyo sa isa't isa kapag nakilala niyong isa't isa. Kung wala ka talagang maramdaman para kay Johan, wala namang problema sa akin. Anyway, simula ngayon, dito na muna magtatrabaho si Johan kaya dinala ko siya dito. Pag-iba na ni chairman ng usapan. Hindi na ako makatingin kay Delton. Hindi ko na siya nakikita pero para bang nararamdaman ko ang galit niya. Pero wala siyang magawa. Hindi niya masabing totoo dahilan niya kung bakit ayaw niya nang umaligid sa akin si Johan. I searched your name, Miss Cassandra. Hindi ko alam na sikat palang pangalan mo sa industriya. I'm glad that I met you and I'm happy to work under you. Matamis na nakangiting sambit sa akin ni Johan. Tipid lang ako nang umiti sa kanya. Ano na lang ang mangyayari sa akin sa araw-araw? Silang dalawa ang makakasama ko. Lord, please, don't be rude to me. Kung kaming tatlo ang magkakasama sa bawat araw, posible bang magiging tahimik ang buhay namin? Kilala ko pa naman ang ugali ni Delton. Masyado yung maiksi. Ano na lang ang gagawin ko kapag nagsuntukan silang dalawa sa harap ko? Hindi naman siguro yung mangyayari, no? Makokontrol naman siguro ni Delton ang galit niya. O siya, maiwan na kita dito, Johan. Ani chairman ay kinatango ni Johan. Cassandra, iha. Po, baling naman sa akin ni chairman. Matamis niya naman akong intian. Sabihin mo sa akin kapag may nagawa itong si Johan sa'yo na labag sa kalooban mo. Tandaan mo, ikaw ang mas mahalaga sa akin sa lahat. Ani kinangiti ko. Opo, chairman. Magalang kong sagot. Tumango naman siya saka siya umalis kasama ng mga tauhan niya. Palihim na lang ako napapabuntong hininga. Iniwan ko na muna si Johan sa design studio. Si Delta naman hindi ko alam kung umalis na ba dahil hindi niya naman ako kinausap. Nanguha na ako ng bottled water sa fridge dito sa cafeteria saka ako uminom. Parang natutuyuan ang lalamunan ko dahil sa mga nangyayari nitong mga nakalipas na araw. Akala ko pa naman ay isang gabi ko lang makakasama si Johan pero balak pala nilang magstay ni chairman dito ng matagal. Wala pang kasiguraduhan kung kailan sila babalik ng France. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko. Nang may lumapit ng fridge ay gumilid ako pero hindi ko yun nilingon. Masaya ka? Dala-dalawang lalaking umaaligid sa'yo ngayon? Tinignan ko si Michelle na siyang nanguha rin ng tubig sa fridge. Hindi ba nagiging masayang maghapon niya nang hindi ako kinakausap? So kinikilos pa lang naman ni Uncle Delton sa paraan ng pakikipag-usap niya sa'yo. Sa mga titig niya at kung paano ka itrato, ang mga mata niyang yun. Alam kong ibig sabihin ng lahat ng yun. Magaling lang talaga kayong dalawa na magtago ng mga baho niyo. Sa tingin mo ba may alam si chairman kaya pilit kanyang tinataboy sa Johan na yon? Mapangasar na wika ni Michelle. Muli ako uminom ng tubig bago ko siya sinagot. Hindi ka ba mabubuhay ng tahimik kung hindi mo magugulo ang araw ko? You know him right. You once pursued him pero hindi ka nagtagumpay. Galing din siya ng France at alam kong kilala mo siya. Anas ko saka ko siya nilingon.
Inis naman siyang nakatingin sa akin base pa lang sa kunot niyang noo. Napangisi ako. Akala niya ba wala akong alam tungkol doon? Mabuti na lang talaga't madaldal si Johan. Nalalaman ko kaagad ang mga alam niya. Pinaiimbestigahan mo na bang buhay ko ngayon? O baka naman ang stalk ka na? Hindi na itagong inis sa tinig niya. Hindi ko naman kailangan gawin yun. Dahil kusan dumarating sa akin ang mga balita tungkol sa'yo. Ano ba talagang dahilan? Kung bakit ka bumalik ng bansa before? Nang dahil ba talaga kay Garrett? O dahil may sabit ka sa France? Nakangiti kong saad sa kanya. Nangit-ngit naman ang mga ngipin niya. Hinarap ko na si Michelle sa kabahagyang lumapit sa kanya. Napaatras naman siya na para bang sasaktan ko siya. Si Garrett ba talaga? Ang ama ni Celine? Tanong ko pa. Napataas ang kilay niya saka siya bahagyang tumawa. Nagdududa ka? Kung duda ka, pwede ka namang magpa-DNA test. Kaya ba hindi ka interesado kay Uncle Delton at kay Johan? Dahil si Garrett pa rin ang gusto mo? Hindi ba uso sa iyong salitang move on, Cassandra? Tila nagmamalaki pang wika ni Michelle. Napakibit-balikat na lang ako sa kanya. Bakit ko naman sasayangin ang buhay ko sa lalaking katulad ni Garrett? Hindi kami match para sa isa't isa. Ano bang may pagmamalaki niya bukod sa apelyido niya? Wala siyang mana galing kay Sherman pero umaasa ka pa rin na sa kanya ipapamana ang kumpanyang ito? Kahit naman sinong piliin ko kay Delton at kay Johan, magandang buhay pa rin naman na naghihintay sa akin. How about you, Michelle? Anong buhay bang naghihintay sa'yo? Akala niya ba siya lang ang magaling mang-asar? Mukhang nakakalimutan niya na magkapatid kaming dalawa. Lubusin mo ng masasayang araw mo, Cassandra. Kapag nakakuha lang ako ng patunay na may relasyon nga kayong dalawa ni Uncle Delton, ako mismo magsasabi nun kay Chairman. Lahat ng mga pinapangarap mo, mawawala yun lahat. Nagkibit-balikat lang ako na para bang wala akong pakialam sa sinasabi niya. Gawin mo, wala namang nagpipigil sa'yo. Unbothered kong sagot saka ko siya iniwan. Hindi pa rin maaalis sa isip kong sinabi ni Johan. Si Michelle at ang direktor ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya noon ay nagkaroon ng issue. Posible nga bang kabit si Michelle ng direktor na yon? Ano pa nga bang pakialam ko sa bagay na yon? As long as wala pa siyang ginagawa na ikinagagalit ko ng sobra, mananahimik ako. Alam ko namang inis na inis siya sa tuwing nakikita ako. Napapailing ako. Ewan ko ba, bakit ko ba siya naging kapatid? Magkapatid ba talaga kaming dalawa? Pero bakit parang hindi uso sa kanya ang lukso ng dugo kung tratuhin niya ako? Ako pang mas patanda sa aming dalawa. Pero kung kausapin niya ako tawagin sa pangalan ko, para bang hindi kami lumaki na magkasama. Siya lang ang naging favorite daughter ni Mommy, pero masyado nang lumaki ang ulot para bang mas nakakaangat na siya sa akin. Hindi naman masakit sa akin na mas nakaangat siya dahil natupad niya talagang mga pangarap niya. Masaya naman ako sa naging buhay ko noon bilang asawa ni Garrett kaya hindi ko inisip na abutin pang pangarap ko. Ngayon namang hawak ko ng pangarap ko, hindi ko sila hayaan na sirain na lang ang pinaghirapan ko. Pabalik na sana ako ng design studio nang makita ko si Michelle na hila-hila si Johan. Saan sila pupunta? Tahimik akong sumunod sa kanila hanggang sa pumasok silang dalawa sa storage room. Ano bang ginagawa mo? Rinig ko sa boses ni Johan. Ano bang ginagawa mo dito? Nagpunta ka ba dito para sirain ang buhay ko? Nagpunta ka ba dito para i-chismis ang buhay ko? Kalalaki mong tao, Johan! Sigaw ni Michelle. Nasa labas lang ako ng pintuan pero rinig ko silang dalawa. Michelle, hindi ako interesado sa'yo. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito. Isinama ako dito ni Chairman Chavez at hindi ko naman inaasahan ng babaeng pinapahalagahan niya na parang tunay niyang apo. Ay ang ate mo pala. Hindi ka ba nadala sa nangyari sa'yo sa France? Kung hindi ka lang pinagtakpan ng agency mo, sa tingin mo ba malinis pa rin ang pangalan mo hanggang ngayon? Umalis ka ng France dahil may sabit ka. Hanggang sa pag-uwi mo ba naman ng Pilipinas, sabit ka pa rin. Rinig kong sampal na dumapo sa pisngi. Alam kong sinampal ni Michelle si Johan. Hindi ko sila nakikita dahil nakasandal lang ako sa gilid ng pintuan. Ibig sabihin, nagkaroon nga ng problema si Michelle sa France noon, kaya siya bumalik ng bansa. Posible bang ginamit niya si Garrett para mawalang issue niya sa France? Pero sa nakikita ko, mukha naman seryosong pagmamahal ni Michelle kay Garrett. Manahimik ka na lang, Johan. Iti ko mong bibig mo. Hindi ko maintindihan mga taste mo sa babae. Ang ate ko pa talaga? Babagsak ka lang pala sa isang divorced woman. Napataas ang kilay ko sa sinabi ni Michelle. Hindi niya ba nakikita ang sarili niya? And how about you, Michelle? Sa nakikita ko mabuting tao si Cassandra.
Malaki talagang pagkakaiba niyong dalawa. Mahilig ka sa may mga sabit. And about Cassandra, she really deserves someone. Bahagya ako napangiti sa sinabi ni Johan. Si Cassandra nagkwento sa'yo ng lahat ng lalaman mo? Kinuwento niya ba talaga lahat ng totoo sa'yo? Mag-ingat ka dahil baka mapatay ka ni Delton. Baliw yun kay Cassandra kung hindi mo lang alam. Napapailing na lang ako sa mga sinasabi ni Michelle. Anong ginagawa mo dyan? Napatingin ako kay Garrett na nakatingin na sa akin. Mabilis naman akong umalis saka ko siya hinila at nagtago. Sumilip kaming dalawa at nakita naman namin si Michelle na lumabas na ng storage room at palingalinga. Anong ginagawa ni Michelle doon? Mahinang tanong ni Garrett. Ilang segundo lang naman ang lumipas nang lumabas na rin si Johan. Anong ginagawa nilang dalawa sa storage room? Bakas ng galit sa tinig ni Garrett. Akma niya sanang lalapitan ng mga to nang pinigilan ko siya. Huwag mong unahin ang galit at ang emosyon mo. Bakit hindi mo alamin ang nakaraan ni Michelle sa France? At ano nga bang koneksyon niya sa lalaking sinama ni Chairman dito? Saad ko, nagsalubong ang mga kilay ni Garrett na para bang litong-lito siya sa mga sinabi ko. Napabuntong hininga na lang ako. Bahala ka na sa buhay mo. Tanging sambit ko na lang sa kasana ko aalis nang magsalita si Garrett. Nililito mo ako, Cassandra. Ano ba talagang nararamdaman mo para sa akin? Tell me, kung mahal mo pa ako at gagapang ako sa'yo pabalik. Natawa naman ako sa sinabi niya kaya hinarap ko siya. Funny, Garrett. So funny. Tanging sagot ko siya saka tinalikuran. Ano na naman bang sa ginawa kong na-misunderstand niya? Hinuwakan ko lang ang kamay niya. In love na ako kagad sa kanya. Bumalik na ako ng opisina ko at pinagpatuloy ang iba pang gagawin. Tinitigan kong sketch ko for our signature piece. Pakiramdam ko kasi may kulang pa. Kumpleto na yon at sisimulan na rin gawin pero para bang may gusto pa akong idagdag. Napatigil ako sa ginagawa ko nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Michelle na galit na naman. Hindi ka pa talaga titigil, Cassandra? Hanggang kailan mo pa iimbestigahan ang buhay ko? Alam kong ikaw ang nagkwento kay Johan. Talagang akong masama sa mga kwento mo, no? Nanggagalaitin niyang sigaw. Blanco ko lang naman siyang tinignan. Ako kaagad ang naisip niya. Napapabuntong hininga na lang ako sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo kong abalahin, Michelle, dahil marami pa akong kailangang gawin. Bumalik ka na lang sa practice room ninyo at mag-ensayo ka. Malamig kong sagot sa kanya pero hindi siya nakinig. Galit niyang hinampas ang lamesa gamit ang mga palad niya. Alam ko na masakit yon pero hindi siya nag-react dahil nangingibabaw ang galit niya. Blanco ko sinalubong ang mga mata niyang nag-aapoy sa galit. Akala ko ba naka-move on ka na? Bakit sinisira mo pa yun ang pangalan ko sa iba? Talagang sinisiguro mo na makukuha mong simpatya nila, no? Kakikilala niyo pa lang ni Johan, pero feeling close ka na kaagad sa kanya. Nagkwento ka na kaagad ng tungkol sa buhay mo at anong kapalit? Masirang pangalan ko? Katulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ko tinanong si Johan. Hindi ko nga alam na magkakilala pala kayong dalawa eh. Nasabi niya lang sa akin ang tungkol sa nakaraan ninyong dalawa. Na totally nakaraan ninyo pala dahil ikaw lang naman na nagkagusto sa kanya. Nabanggit niya lang na nagkaroon ka rin ng sabit sa direktor niyo. That's all. I never asked him about you at wala rin ako sinabi sa kanya tungkol sa ating dalawa. Nalaman niya lang na ikaw ang kabit ni Garrett. Muli niyang hinampas ang lamesa pero hindi na ganun kalakas. Hindi ako kabit dahil walay na kayong dalawa. May di niyang sambit. Napakibit balikat naman ako. Oo, hindi ka nakabit ngayon, pero kabit ka pa rin dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. Anyway, dapat pa nga kitang pasalamatan eh. Dahil kung hindi mo yung ginawa, hindi ko mararating ang lahat ng narating ko ngayon. Nangingit-ngit naman ang mga ngipin niya si Ines. Ngayon, umalis ka na, Michelle. Hindi kita kailangan dito. May diin ko na ring saan. Babagsak ka rin. Tandaan mo yan. Tanging nasabi niya saka siya umalis. Napapailing na lang ako. Bakit ba siya galit na galit? Napakababaw ng dahilan niya. Nagalit na siya sa akin dahil ako ang pinakasalan ni Garrett noon. Kung mahal niya naman pala si Garrett noon, sana sinabi niya sa akin o sa mga magulang namin. Baka sakaling silang dalawa pa ang naikasal. Napatingin ako sa pintuan nang may kumatok doon. Pumasok naman si Delton. Tiningnan ko siya pero tahimik lang siya. Naupo siya sa upuang nasa harapan ng lamesa ko saka siya napabuntong hininga. Napataas naman ang kilay ko sa kanya. Anong problema niya? Nasaan yung lalaking yun? Lalo nagsalubong ang mga kilay ko. Sinong lalaki? Tanong ko naman sa kanya. Malay ko ba kung sinong hinahanap niya? Yung kasama ni Dad. Tila inis pa niyang saad.
Mukhang ayaw niyang banggitin ang pangalan ni Johan. Hindi ko alam. Dapat ba alam ko kung nasan siya? Tanong ko saka ko ibinalik sa ginagawa kong paningin ko. Ramdam ko naman ang titig niya sa akin pero hinayaan ko yon. Gusto ni Chairman na sumama ka sa family dinner mamaya. Malumanan niya ng wika. Mukhang napapadalas na makakasama kong buong Chavez habang nandito si Chairman. Kasama rin ba si Michelle? Tanong ko na hindi siya tinitignan. Hindi. Alam mong hindi siya gusto ni Chairman. Ayaw niya rin na pumunta yun ng mansyon. Depende na lang kapag may okasyon. Napatango-tango na lang ako. Sige, pupunta ako. Sabay na tayong pumunta doon. Muling tumango na lang ako sa kanya. Nang matapos ko ng ginagawa ko'y tumayo na ako. Nakasunod naman ang tingin ni Dalton sa akin. Saan ka pupunta? Tanong niya. Sa design studio. Kailangan ko nang simulan ulit yung ginagawa ko. Sagot ko sa kanya. Tumayo naman siya at sumunod sa akin. Let me see. Aniya sa hawak kong sketch, binigay ko naman yun sa kanya at pinag-aralan niya. Mas magaling sa akin si Dalton kaya alam ko na mabilis nang makikita kung may mali sa mga gawa ko. Napatango naman siya kaya sa tingin ko satisfied siya sa ilalabas naming signature piece. Pagdating namin sa design studio, pumasok na kami sa isang private room. Sa paggawa ng signature piece ay kami-kami lang ang makakakita nun dahil hindi namin alam kung sinong kakampi at hindi kakampi sa team namin. Mahirap na dahil baka makita ng mga kalaban namin ang design ko. Alam naman ni Desiree ang tungkol doon kaya hindi na siya sumama pa. Naupo si Dalton sa isang upuan habang ako naman ay dumiretso sa manikin. Nakita mo na ba itong mga fabric? Tanong ni Dalton. Dumiretso pala siya sa mga fabric na gagamitin. Oo, yan na yung gusto ko. What do you think? Tanong ko na hindi siya tiningnan. This is good. Rinig kong sagot niya. Nanguha na ako ng fabric sa kagunting at pangsukat para masimulan ko na ang gagawin ko. May nasimulan naman na kami pero gusto kong ulitin lahat dahil may binago ako sa sketch. Ramdam ko na nakatitig lang sa akin si Dalton pero hindi ko na siya nilingon pa. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok si Johan. Hey, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Nilingon ko siya dahil lumapit siya sa akin. May kailangan ka? Tanong ko. Umiling naman siya. Tutulungan kita sa paggawa ng signature piece mo. Nakangiti niyang saad. Tiningnan niya ang tela na nailagay ko na sa manikin. Mukhang pinag-aaralan. Napahawak pa siya sa baba niya na tila nag-iisip. Hinayaan ko naman siya dahil baka may maisuggest siya para mas maging kakaiba ang ilalabas namin. Ganito. Puso niya saka siya mas lalong lumapit sa akin. Nagtamang mga braso namin pero hindi ko na yung binigyan ng pansin dahil mas mahalaga ang may sasuggest niya. Huwag mong ipilit yung hugis niya. Hayaan mo sumunod sa iyo ang tela. Hinawakan niya ang tela na natiling magkadikit ang mga braso namin. Rinig kong pagtikim ni Dalton pero baka makatilang ang lalamunan niya. Hindi ako umatras, hindi ako lumayo dahil tinitingnan kong ginagawa ni Johan. Napangiti ako. May point ka, then let's do that. Sagot ko sa kanya. Napatingin ako kay Dalton nang bigla siyang sumingit sa gitna namin ni Johan. Diretso na rin siyang nakatingin sa ginagawa namin ni Johan. Kung papayag ka, kailangan ng anchor. Isang detalyeng hindi gagalaw. Kahit ano pang mangyari, what do you think? Suggestion naman ni Dalton. Pareho silang may punto. Napatingin ako kay Johan na bahagyang napaatras dahil tinulak siya ni Dalton. Hindi yun mapapansin kaagad pero kita kong paggalaw ng balikat ni Dalton para lumayo si Johan. Hanggang sa trabaho ba naman namin? Alam ko hindi na magandang itsura ng mukha ni Dalton. Ayaw niyang nalalamangan siya. Gusto niya na tanggapin ko rin ang suggestion niya pero may point naman silang dalawa. Okay. Sagot ko, bumalik naman kaagad si Dalton sa kinauupuan niya habang si Johan na natili sa tabi ko. Nang matapos ang ginagawa namin ay lumabas na kami ng room. Cassandra, nasabi na ba sa'yo ni Chairman na may dinner tayo ngayon? Napalingon ako kay Johan. Kasama rin ba siya? Oo, sagot ko. Kung ganun, sabay na tayong dalawa na. Ako makakasabay niyang pupunta ng mansyon. Saka sino nagsabi sa'yo na kasama ka sa family dinner namin? Singit ni Dalton, napapatingin na lang ako sa kanilang dalawa. Chairman invited me too. Seryosong sagot ni Johan. Para bang nagkakatensyon na sa pagitan nilang dalawa. Naku, talagang abot langit ang tensyon sa pagitan ni Dalton at Johan. Kita niyo naman si Dalton kumakapanulak ng balikat at sumingit sa gitna ng dalawa. Talagang markang-marka ang teritoryo bilang isang silosong boyfriend.
Sabayan pa nitong si Michelle na nanggagalaiti sa takot na mabunyag ang kanyang madilim na sekreto sa France. Pero sa kabila ng gulo sa pagitan ng pamilya at trabaho, may napakahalagang aral na naman na tayong natutunan ngayon. Ang tunay na kapayapaan at tagumpay sa buhay ay nagmumula sa pag-focus sa sarili mong karera at hindi sa pagbaba ng halaga ng iba. Si Michelle, abala sa pagbabanta at pagpapakalat ng galit dahil sa inggit at takot, habang si Cassandra ay nananatiling unbothered at nakatutok lang sa kanyang pangarap at signature piece. Tandaan natin mga katropa, kahit na anong hila ng mga taong nakapaligid sa atin, basta't malinis ang ating puso at tapat tayo sa ating kakayahan, hindi tayo matitinag ng kahit na sinong kalaban. Naku, paano kaya maghaharap ang dalawang nagniningning na lalaki sa darating na family dinner ni Chairman? Hanggang kailan mapapanatili ni Dalton ang kanyang pasensya bago tuluyang aminin sa kanyang ama ang relasyon nila ni Cassandra? At si Garrett naman, gagapang nga ba talaga pabalik kay Cassandra gaya ng sinabi niya? Abangan natin ang susunod na kapanapanabik na kabanata. Kung kayong nasa pwesto ni Cassandra, sino mas bibigyan niyo ng pansin pagdating sa trabaho? Ang may puntong si Johan o ang protective na si Dalton? I-comment yung inyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe para lagi kayong updated. Muli, ako ang inyong kaibigan, si Miss Maria. Magkita-kita muli tayo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Hanggang sa muli at mag-iingat po tayong lahat.